sa umaga pong ito ay tayo po ay dadako na po sa Word of God. At inyo nga muna pong kalabitin yung inyong katabi. Sabihin niyo po, kapatid, makikinig tayo ng Word of God. Wag mo kong kukwentuhan. Lalo't higit wag kang maghihilig sa balikat ko. Mga kapatid, tayo ay seryoso na makikinig ng salita ng Diyos. Sapagkat ito na po yung part na para sa atin. Yung pakikinig ng salita ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, yung mga nagaganap sa atin pong kapanahunan ay halos sunod-sunod. Nagsimula po sa pandemya na worldwide. Kita po natin sa panahon po ng pandemya, year 2020 hanggang 2023. Nakita po natin na wala pong nagawa ang pera ng mga taong mayaman. Mahirap, mayaman, pantay-pantay. Kahit may pera ka, nakapila ka sa ospital. Kahit mayaman ka, nandun ka sa kubol sapagkat sa sobrang dami ng mga may sakit during that time. Sa Baliwag City ay napakaraming multi-millionaire na namatay dahil po sa pandemya. Wala pong nagawa ang kanilang limpak-limpak na salapi. At yan po ang binabanggit ng Bible in the last day. Talagang wala tayong maipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Ngayon po, yung mga mayayamang bansa sa Europe, sa Middle East na lang po na, can you imagine ang Dubai na napakayaman, nakaranas po ng pagbaha. Isipin po ba natin na ang Dubai na napakayaman, disyertong lugar, ay babahain? So ano po ang ibig sabihin ipinakikita ng Diyos? Sa huling panahon, mararanasan ng tao sa buong mundo ang hindi pa niya nararanasan. Makikita niya ang mga bagay na hindi pa niya nakikita. Kaya, ito pong huling panahong ito, kung tayo po'y observer, makikita po natin ang buong mundo ay talagang nararanasan na po ang mga sitwasyon na hindi po nararanasan sa mga nagdaang mga panahon. Mayayaman na bansa, may impluwensyang bansa, pero apektado po ng kalamidad. Kasi po lahat po yan ay nasa bilbia. Even po ang nakaamba po na World War III. Mapapansin po natin ang lahat ng mga makapangyarihang bansa sa ating kapanahunan, China, Russia, India, North Korea, South Korea, Japan, Israel, Amerika, Australia, Canada, Britain, France, ay nagpiprepare po para palakasin ang kanilang sandatahang lakas, ang kanilang mga nuclear weapon. At once na nag-spark po ang labanan sa pagitan ng China, Amerika, Russia, Amerika, ang Arab nation, na once po ito'y sumiklab at nagkaisa at labanan po ang bansang Israel na napakaliit, yan na po ang tinatawag na World War III. At ang labanan po ngayon ay hindi na po mga tangke, hindi na po mga bala. Iba na po ang gera ngayon ng bawat bansa. Lulusawin po sa pamamagitan lang po ng mga nuclear weapon ang bawat syudad sa bawat isang pakawala po ng nuclear weapon. Daan-daan libong mga tao ang mamamatay sa isang palili-pali na nuclear weapon na tatama sa isang syudad sapagkat kapag nalanghap yung usok, maninikip yung dibdib ng mga taong ito. Ganun na po ang labanan ngayon mga kapatid. At yan po ay malapit ng mangyari. Malapit ng maganap. Sapagkat ang lahat ng powerful countries ay may tinatago na mga nuclear weapons. Russia, China, Amerika, North Korea, Israel, even po ang mga European countries. Kaya magliliparan po sa bawat sulok ng daigdig ang mga tinatawag na nuclear weapon at ito po ang lulusaw at papatay
sa bilyong-bilyong tao sa ibabaw ng mundo. Kaya mga kapatid, dapat po aware tayo. Ngayon, itong mundong ito ay hindi po tayo dito mananatili habang panahon. Huwag po natin masyadong pakayakapin yung mundong ito. Sapagkat sabi ng Bible, tayo po ay manlalakbay lamang sa daigdig na ito. Minsan lang tayong dadaan sa daigdig na ito at hindi na po tayo po pwedeng bumalik. Minsan lang pong dadaan ang buhay natin sa daigdig na ito at pagkatapos ng pagdaan ng ating buhay sa daigdig na ito, ang nag-iintay po sa bawat isa po sa atin doon sa kabilang buhay na tinatawag na eternal forever. Dalawang klase po yun. Eternal punishment and eternal life sa piling ng ating Panginoon. Kaya kung bakit po tayo mga kapatid, ito po ang isang dahilan na dapat po na malaman at maintindihan ng bawat isa po sa atin. Napakahalaga po na preparado tayo sa sinasabi ng ating Panginoon na siya'y muling babalik. John chapter 14, beginning verse 1 up to following verses to verse 3. Sabi ng Panginoon, nung siya po ay babalik na po sa langit, nung muli po siyang mabuhay, sabi niya po sa kanyang mga alagad doon sa John chapter 14, beginning verse 1 up to verse 3, ako'y paroroon na sa Ama sa langit upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Sabi niya po sa kanyang mga alagad at sa kanyang mga mananampalatayang naniwala sa kanya. Kapag nakahanda na ang inyong mga tirahan sa langit, babalikan ko kayo. Sapagkat kung saan ako naroon, gusto ko nandun din kayo, isasama ko kayo. Sa ngayon, hindi kayo makapuparoon. Ipiprepare ko muna ang inyong mga tirahan sa kalangitan. Kapag nakahanda na, babalikan ko kayo. My beloved brothers and sisters, ito po ang inaabangan ng tunay na mga mananampalataya at lingkod ng Diyos sa pagbabalik at pangako ng Panginoon sa kanyang pangako na babalikan niya tayo. Ito po yung tinatawag na rapture. Mamaya po, ibibigay ko po sa inyo ang verse. Wala po tayo makikita na word by word sa Bible na rapture. Pero pag sinabi po kasing rapture, may ginagawa ka kahit ano ginagawa mo sa lupa, sa mundo. Right on the spot, pag bumalik si Lord, bigla kang mawawala. Maiiwan lang yung damit mo, yung suot mong alahas at sapatos. Lahat ng mga suot mo sa katawan, mahuhubad. Bigla kang mawawala. Ibig sabihin, isa ka sa pinalikan ng ating Panginoon. At sinabi doon, may maiiwan, mayroong biglang mawawala. Yun na po yung time na bumalik na ang ating Panginoon. Kaya lang, tatanungin ko po kayo ngayong umaga. Even po yung mga nanonood natin sa FB live streaming, sa ating YouTube. Ang tanong, handa na ba kayo sa pagbabalik ng ating Panginoon? Baka mamaya, doon lang sa hanap buhay mo, aburidong-aburido ka. Hindi mo ma-overcome. Baka mamaya, doon lang sa napakaliit na problema mo, hindi mo masolve, bugnot na bugnot ka na. Baka mamaya, doon lang sa pag-aaral mo ng sekular, masyado ka nakasubasog sa pag-aaral mo, pero nakalimutan mo palang ihanda ang iyong sarili sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa oras na ito ang ating topic is about preparation for the return of Christ. Tanungin nyo nga po yung inyong katabi, sige po kalabutin nyo. Eye-to-eye contact. Kausapin nyo, kapatid, handa ka na ba sa pagbabalik ni Kristo? Ba't nagtatawanan kayo mga kapatid? Mukhang hindi pa ako handa, kapatid. Kaya nga sa oras na ito,
napakahalaga po ang mensaheng ito mga kapatid. Kasi baka mamaya, nalilibang tayo. Hindi pa pala tayo handa. Kaya kailangan, we need to prepare the return of our Lord Jesus Christ. Sa Matthew chapter 13, verse 33 to 37, tingnan po natin ang Bible kung ano po ang binabanggit patungkol sa bagay na iyan sa ating topic. Mark chapter 13, verse 33 to 37. Mag-ingat kayo at maging handa, sapagkat hindi niyo alam kung kailan ito mangyayari. Katulad nito, isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binibigyan ng kanya-kanyang gawain at inuutusan ng bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayon din naman, maging handa kayong lagi sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan, maaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnang kayong natutulog. Last verse, ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Sino po ang sasalita dyan? Ang ating Panginoong Hesus. Kailan niya po sinasabi ito? Sa bawat isang sumampalataya at nanalig at naglilingkod sa Kanya. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat. Maging handa kayo. Sapagkat itinulad ng ating Panginoon ang kanyang pagbabalik sa isang puno ng sambahayan na biglang nagpaalam, umalis. At yung mga kasama niya doon sa sambahayan ay binigyan niya ng kanya-kanyang gawain. Pero binigyan niya ng diin sa inyong mga ginagawa. Sa biglang pagbabalik ng puno ng sambahayan, sa kanyang muling pagparito, dapat maging handa kayo. Sapagkat hindi nyo alam kung kailan babalik ang puno ng sambahayan. Baka marat ng kayong natutulog. Tayo po ang tinutukoy ng Panginoon na binigyan niya ng iba't ibang mga ginagawa, tungkulin. At ang puno po ng sambahayan na tinutukoy sa Mark chapter 13 ay walang iba kundi ang ating Panginoon na nagpaalam at nagsabit na ngako na muli siyang babalik. Pero isa ang kanyang sinisigurado, babalik siya sa panahon na hindi inaasahan. Kung sa panahon na hindi inaasahan ng bawat isang manampalataya na siya ay babalik, kailangan talaga nakahanda tayo. Kasi kapag hindi tayo nakahanda sa kanyang pagbabalik, ano po ang tendency na mangyari? Kasi isang kisap mata lang, a twinkle of an eye, isang kisap mata, ipikit nyo, idilat nyo, ganun lang kabilis ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya kung hindi handa ang bawat isa po sa atin sa pagbabalik ng ating Panginoon, marami ang po pwedeng maiwan. At yung mga maiiwan, ito ang makakaranas ng sobrang kahirapan, sobrang kapighatian ng maghahari sa panahong iyon ay ang Antichrist. 3.5 years nang maghahari sa mundo ay ang mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Sobrang kahirapan na mangyayari at dadanasin ng tao sa ibabaw ng mundo.
Doon po papasok ang sinasabi ng Panginoon sa Matthew chapter 24, ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siya lamang maliligtas. Kasi napakaraming pagtitiisang kahirapan, kapighatian, kagutuman, kaguluhan, sakit, pighati ang mga taong maiiwan. Kaya kung hindi ka magtitiis, ikaw ay mapapahamak sa naglalagablab na asupre. Pero kung tayo ay magiging handa sa ating kapanahunan, tayo po ang babalikan ng ating Panginoon. Are you excited? Anong gusto nyo? Ihanda natin ang ating sarili before the return of our Lord Jesus Christ, o magpaisi-isi lang tayo at doon tayo magtitiis sa panahon na wala na ang presensya ng Diyos at ang maghahari na ay ang Antichrist. Saan po gusto niyo po mga kapatid? Doon sa ihahanda natin ang ating mga sarili. At ito ngayon yung ating pag-aaralan. Handa na kayo mga kapatid? Kung ano yung dapat natin ihanda? Sapagkat, bakit ba kailangan maghanda? Kasi nga po, walang nakakaalam kung kailang pagbabalik ang ating Panginoon. Kung meron kayong maririnig sa YouTube, sa telebisyon, sa newspaper, o meron kayong makakadaupang palad na nangangaral, nagkukwento, bibigyan kayo ng 2025, September 10, alas 6 ng gabi, babalik ang Panginoon. Huwag niyo pong paniwalaan. Hindi po totoo yun. Mamaya ibibigay ko po sa inyo ang sita sa Bible. Maski po ang Panginoong Jesus, maski po ang mga anghel sa langit, walang nakakaalam ng specific, exact date ng pagbabalik ng Panginoon. Ang nakakaalam lamang ang Diyos Ama na nasa langit. Kaya kung merong mahuhusay, napakatalino, na nangangaral, na nagbigay ng exact year, exact month and date at may oras pa, hindi po yun totoo. Kaya delikado po yung talagang nakikinig ka lang at napapaniwala ka lang na hindi po gumagamit na ang basihan ay Bible. Kaya tayo po kung magturo, mapapansin niyo po, pag may topic ako, meron po akong verse na isusunod. Na biblical po yung sinasabi kong topic para hindi tayo malihis, para hindi po ako maligaw at hindi ko higit lalo kayong mailigaw. Kasi pananagutan ko po sa harapan ng Diyos kapag nailigaw ko ang mga taong walang alam nang dahil sa aking pagtuturo na walang basihan ng salita ng Diyos. Kaya tayo po ay hindi po entertainment kung magturo. Mapapansin niyo po, minsan gusto po natin sa pagturo, kwento ng kwento, kuwela, napapatawa tayo, pero walang salita ng Diyos. Hindi po dapat tayo nagpastor, dapat po nag-artista po tayo sa comedy bar. Kasi po ang pagpapastor ay hindi lang po puro pagpapatawa, seryosong bagay po ang salita ng Diyos na dapat ituro sa mga tao. Sapagkat ang pinag-uusapang buti ito ay eternal life. Hindi po ito kwela, hindi po ito katatawanan. Seryoso po ito. Kaya kailangan po talaga seryosohin natin ang pagtuturo at seryosohin natin ang pakikinig. Sapagkat ang pinag-uusapan dito, hindi dito sa mundo, kundi doon sa kabilang buhay. Tingnan niyo po. Patutunayan ko po sa inyong walang nakakaalam ng pagbabalik ng Panginoon according the Word of God. Mark chapter 13 verse 32. Ano sabi ng Panginoon sa kanyang salita? Ngunit walang nakakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon. Kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Sino po yung anak? Si Jesus. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Paano mo ngayon sasabihin na maghahayag ka, magsisi na kayo, 2024, December 14, babalik si Jesus?
Huwag kang mangangaral kapag ginawa mo yan. Kasi sinabi na po ng Panginoon sa kanyang salita, walang nakakaalam. Kahit ang Panginoong Hesus, kahit ang mga anghel sa langit, hindi nila alam ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Walang nakakaalam. Kaya yan dapat ang paniniwalaan natin. Kaya ito po ang itinuturo ko po sa inyo. Kasi may batayan ako na salita ng Diyos. Hindi po galing sa akin yan. Mula po yan sa salita ng Diyos. Na ako po ay daluyan lang ng kapahayagan ng salita ng Diyos. Maliban na lang, isang araw, kung ako'y nananalangin, biglang nangusap ang Panginoon sa akin sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ipinahayag niya na ganong petsa, maliwanag kong narinig, sasabihin ko sa inyo. Pero habang wala ako napapakinggan, hindi po pwede pong gumawa ako ng kwento na babalik na ang Panginoon at lalagyan ko ng tamang year, tamang month, at tamang day. Kasi nga po, sinabi na ng Panginoon, walang nakakaalam. Ngayon, kung wala palang nakakaalam, yan po ang delikado. Kasi po, wala pong reminder sa atin. Wala po tayong paghahandaan kasi nga po, magiging kampante ang tao. At yan po ang nagaganap sa ating kapanahunan na ang maraming mga mananampalataya, even ang maraming lingkod ng Diyos ay nagiging kampante. Kasi nga po, wala talagang specific year, month, and date, and time ang pagbabalik ng ating Panginoon. Sapagkat kung merong specific date yan, talagang magpiprepare ang bawat isa. Wala po eh. Kaya nga po, napakaliwanag po na binibigyan din ng Panginoon, dapat always be prepared. Taas ang kamay ng mga handa na sa pagbabalik ng Panginoon. O bakit tatlo, apat? Naging 5 na. Makita nyo na po, parang aminado tayo. Maski po pala tayong lahat, parang nagiging kampante tayo. Hindi tayo handa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Paano kung mamayang hating gabi halimbawa? Mamayang hating gabi habang natutulog tayo, habang nagkakasiyahan tayo, habang nagkakatuwaan tayo, habang abala tayo sa ating mga ginagawa, biglang dumating ang ating Panginoon. Nakarinig tayo ng isang malakas na ugong. Mga kapatid, yan po ang isang sign. Makakarinig ang lahat ng tao sa buong mundo ng isang ugong. Ang lahat ng sulok ng daigdig mapapakinggan po yan. Isang ugong na mula sa langit. Parang ganyan. At kapag narinig yung ugong na yan, yun na po pala. Dumating na ang Panginoon nandyan sa alapaap. Sapagkat kukunin na niya ang bawat isang tapat na sumunod, naglingkod sa Kanya sa isang kisap mata. Ang nakalulungkot, ang tanong, papaano kung hindi tayo handa? Hindi mo po pwedeng sabihin, Lord, balikan mo ko sa isang linggo ha? Ipiprepare ko lang po yung mga dapat ko i-prepare. Naiwan po ako, balikan niyo ko sa isang linggo. Ala na, hindi na po. Kapag naiwan ka, naiwan ka. Papasok ka ngayon sa tinatawag na kapighatian na walang kapares. Sa panahong iyon, sobrang kaguluhan, kahirapan ang mararanasan ng mga taong naiwan. At doon, pahihirapan ng mga tao, sasaktan. Doon, hindi makabibili ang mga tao ng walang tatak ng Antichrist, sa noo o sa kanang kamay. Doon sa panahong iyon, hindi ka makapaghahanap buhay kapag wala kang tatak ng Antichrist. Pero kapag ikay nagpatatak,
hala na. Wala ka ng kapag-asang ikaw, ang iyong kaluluwa ay maliligtas sapagkat merong ka ng tatak ng kaaway. Pero pag hindi ka nagpatak, magigipit ka, mamamatay ka. Kaya doon papasok yung sinasabi ng Panginoon, ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siya lamang maliligtas. Hindi po yun sa panahon natin. Kasi sa ating kapanahunan, nasa panahon po tayo ng biyaya at kahabagan ng Diyos. Pasanin niyo po ang tao kahit walang ginagawang mabuti sa harapan ng Diyos. Pero once siya nagbalik loob sa Panginoon, automatic nararanasan niya ang biyaya ng Diyos. Ganun po tayo ngayon. Nasa ilalim po tayo ng grace ng Panginoon. Pero meron pong duration ang panahon ng grace ng Diyos. Yan niya po kapag bumalik na ang Panginoon at kukunin na niya ang mga babalikan niya. Ngayon, ano-ano ang dapat nating ihanda sa pagbabalik ng ating Panginoon? Yan po ngayon ang ituturo ko po sa inyo na napakahalaga na ito po ay matandaan natin, maunawaan po natin, maiukit sa isip at puso sapagkat yan po ang dapat po nating ihanda bago bumalik ang ating Panginoong Hesukristo. Handa na kayo mga kapatid? Number 1, we need to prepare our minds. Mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo ng mga nakaraan nating pag-aaral, ang entry point ni Satanas sa ating buhay, itong isip natin. Kapag napasok niya yung isip natin, napihit niya yan, nalagyan niya ng mga negatibong kaisipan, negative perspective, negative thinking. Alam niyo ba mga kapatid, yan ang mayiging dahilan kung bakit tayo mapapalayo sa Diyos. Kasi ninyo minsan may mga tao na nag-aapoy, napakasigla, napakainit sa Panginoon. Pero sa isang kisap mata, nang dahil merong naisip na pangit, hindi maganda, yung kanyang magandang sitwasyong napakaganda, biglang naging miserable. Bakit? Nagsimula lang po yun sa negatibong kaisipan. Kaya, kung hindi po natin maipiprepare sa tamang estado, tamang posisyon lagi ang ating kaisipan, tayo po ay hindi makapaghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Kasi po wala tayong magagawang maganda, wala tayong magagawang kalugod-lugod sa Diyos kung yung isip lang po natin ay nahihirapan po nating kontrolin, nahihirapan po natin talagang iayos sa harap ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Kaya po kung mapapansin nyo po, ang isa po sa ating pong weapon, kung natatandaan nyo po yung weapon natin laban kay Satanas ay tinatawag na helmet of salvation. Dapat meron tayong proteksyon, helmet. Saan po nilalagay ang helmet? Sa ulo. Yung po'y spiritual helmet. Dapat baluti ang ating isip na kahit merong mga inilalagay na negatibong kaisipan sa atin ng kaaway, pero tatalpog lang yon sapagkat ang ating isip ay balot ng pananampalataya at pananalig, pagtitiwala, tapat na pagsunod sa ating Panginoon. May spiritual protection. Kaya kapag ang ating pong isip ay lagi pong handa, hindi po naaatake ng kaaway, wala pong laging negatibong kaisipan, mababalikan tayo ng Panginoon na lahat ng ating ginagawa sa ating buhay ay ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos, sapagkat lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating sinasabi, lahat ng ating pinaplano, kung ano po ngayon tayo, kung ano po yung ating sitwasyon, lahat po yun ay dulot lamang ng ating kaisipan. Bakit po kayo ngayon
nagpunta ngayon dito sapagkat una sa lahat, naisip nyo. Tama mga kapatid? Lahat ng ating ginawa nagmula sa ating isip. At lahat po ng function ng parts ng ating katawan ay pinagagana po ng ating isip. May mga ugat po yan, konektado po yan, para mga kuryente po yan, para may mga wire po yan sa loob ng ating katawan na sa isang kisap mata kapag naisip po ng ating pong brain na nasa ulo na pagalawin natin yung ating paa, pahakbangin natin, gagalaw po yung ating paa. Pag naisip po ng ating isip na tayo po ay umupo, uupo tayo sapagkat inuutusan ng ating isip ang lahat ng part ng ating katawan. Kapag naisip natin tayo ay maligo, maliligo tayo. Kapag naisip natin tayo po ay magbibihis tayo. Lahat po ng ginagawa natin ay bunga ng ating isip. Kaya kapag yung isip po natin ay hindi po kontrolado ng kapangyarihan ng Diyos, kapag ang ating isip po ay hinayaan po na makontrol ng kaaway, hinayaan po natin ang kaaway ang kumontrol sa ating isip, lahat po ng gagawin natin sa ibabaw ng mundo'y pawang kontra sa gusto at plano ng Diyos sa ating buhay. Pero pag hinayaan po natin ang ating isip ang magkontrol, ay ang kapangyarihan ng Diyos, ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu, lahat ng ating gagawin sa ibabaw ng mundo habang nabubuhay tayo ay pawang kalooban ng ating Panginoon. At kapag lahat ng ating ginagawa sa bawat araw, bawat oras ay pawang kalooban ng Panginoon, sa tingin niyo po magagalit ang Panginoon? Hindi po. Matutuwa ang ating Panginoon. Ano po ang sabi ng Lord sa huling panahon? Well done, my good and faithful servant. 2 words lang po sasabihin ng Panginoon. Well done, my good and faithful servant. Welcome. Pumasok ka sa aking kaharian. At tayo ay mabubuhay na kapiling ka magpawalang hanggan. Paano tayo magiging mabuti? Paano tayo magiging tapat sa harap ng Panginoon kung ang laman ng ating isip ay hinahayaan nating makontrol tayo ng gawa ng kaaway? We need always to prepare our minds according the will of our Lord. Kaya mga kapatid, kapag nagsisimula sa buhay natin na parang merong pumapasok na hindi maganda sa isip natin, parang gusto mong magalit, parang gusto mong mainis, at yung inis mo parang gusto mo nang ilabas, parang gusto mo gumawa ng kasalanan, naiisip mo ang isang bagay na alam mong mali, pero hinayaan mong kontrolin ka ng kaisipan na hindi maganda at ginawa mo yung isang bagay na alam mong masama. Kapatid, yan po ang isang manifestation na hindi tayo nagiging handa sa isip pa lang. Hinahayaan natin na makontrol tayo ng kapangyarihan ng kadiliman. Pero kapag meron tayong naiisip na magaganda, lalo't higit yung ating naiisip na ito ay ayon sa kagustuhan ng Panginoon at ito ay ating ginawa, isa lang ang ibig sabihin, kapatid, congratulations, na ipiprepare mo lagi ang iyong isip sa harapan ng Panginoon. At yan ang gustong-gusto niyang balikan. Yung mga isip na ang laging iniisip ay pawang nais at kalooban ng Panginoon. Ngayon, maaari kagabi pa lang, nakaplano na kayo, inisip nyo na, sasamba ko bukas. Kahit masama ang panahon,
Pupunta ako ng church sapagkat gusto kong awitan, gusto kong palakpakan, gusto kong ibalik ang papurit, pasalamat sa Panginoon sapagkat iningatan niya ako sa buong isang linggo. Hinakbangan niyo. Kahit maraming kumukontra, kahit maraming humahadlang, hanggang kaninang umaga naliligo na kayo, may pumipigil pa. Ganun kang kaaway eh. Pero hinayaan niyo ang inyong isip ay magtagumpay. Ang kaisipan ayon sa kontrol ng Diyos. Iyan ang isang pangitain na naipiprepare lagi natin ang ating isip ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya we need to prepare always our mind according the will of our God. Huwag po nating ahayaan na yung isip natin ito'y kukontrolin tayo ng isang kapangyarihan na parang yung mga pangit na bagay ang gagawin natin. Kapag ganon, ika-cast out natin. Gamitin niyo po yung inyong kanang kamay. Itaas niyo sa Panginoon. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, in Jesus' name, lahat ng negatibong kaisipan na nilalagay sa akin ng kaaway ay aking tinatanggal out in Jesus' name. May kapangyarihan po yun. May power po yun. Gagamitin niyo po ang power and authority na meron po tayo. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ang lahat ng tuhod ay luluhod sa kanyang harapan. Kahit po si Satanas, makapakinggan pa lamang po ang pangalan po ng Panginoon, nanginginig na po siya sa takot. Kaya mga kapatid, bibigyan ko po kayo ng tip, lagi niyong gagamitin ang pangalan ng Panginoon. In Jesus' name, lumayas ka, kaaway. Lumayas ka, masamang espiritu sa kaisipan ko. Out in Jesus' name. At makikita niyo po, may power po yun. Panghawakan niyo. Pero huwag niyo pong gagawin yun kapag may kaharap kayong tao. Baka po magalit sa inyo. Baka akala ng tao niyong kaharap siya, pinapalayas niyo. Hello? Po mamaya, saka baka mamaya sa palengke niyo gawin yun sa maraming tao, baka mapagkamala kayo may ganon. Gawin niyo po yun sa mga pribadong lugar, yung kayo lang at ang Panginoon. Yung wala nakakakita. Kung nasa public place kayo, pumunta po kayo sa isang lugar na private place. Doon po kayo dumulog sa Panginoon. Gamitin niyo po yung power and authority na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, kaya tayo magpalayas ng mahasamang espiritu with our minds. Alam niyo po ba yung marami po kasing espiritong inilalagay sa atin ng kaaway? Kaya minsan hindi po natin maintindihan yung sarili na po natin, hindi pa natin maintindihan. Si Pablo po naranasan yan eh. Sabi ni Pablo, bakit hindi ko maintindihan yung aking sarili? Yung mga ayaw na ayaw kong gawin, bakit yun na nagagawa ko? Pero yung gustong gusto kong gawin na alam kong mabuti, na kalooban ng Panginoon, pero bakit hindi ko magawa? Diba? Ibig sabihin, mayroong darkness spirit na kumukontrol kay Pablo. Kaya sabi ni Pablo, alam ko na, hindi ako yun. May kapangyarihang kumukontrol sa akin. Kaya mga kapatid, meron niyang tinatawag na spiritual battle. Kaya kung talagang hindi laging preparado ang ating kaisipan, hinahayaan nating binabalot ng kadiliman ng ating isip, ng masamang kaisipan, kapatid, matatalo tayo. Pero kung ito'y hinahayaan natin ang ating isip ay balutin ng kapangyarihan ng Diyos, ng presensya ng Diyos, wow! Lagi po, palaging tama, palaging kalugod-lugod ang magagawa natin sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, pag mainit ang ulo niyo mga kapatid sa inyong bahay, sa inyong hanap buhay, dapat meron kayong isang radio o Bluetooth. Makinig kayo ng worship. Ganun lang po sikreto. Hayaan niyo pong pumailan lang ang mga makalangit na awitin kapag hindi po maganda ang ating nararamdaman.
May sakit ka, may problema ka, magpatugtog ka lang ng mga worship song. Lumuhod ka lang sa Panginoon doon sa lugar, sa bahay mo. At kapag naluha ka, kapag naiyak ka, yung bigat, yung lungkot, kapag naiiyak mo yan, ang kapalit po niyan, kapayapaan, kagaanan, kagalakan, sapagkat yon ang dulot ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Pero pag tayo po'y wala sa mood, hinayaan po natin yung init ng ulo, nagwala tayo, nagbasag tayo, sinira natin lahat ng gamit sa bahay. Sino po ang talo? Dahil hinayaan natin, kontrolin tayo ng ating isip sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kaaway. Pero pag nararamdaman mo pa lang, alam mo na ang dapat gawin. We need to prepare always our mind. Punuin mo ng mga makalangit na kaisipan ng ating kaisipan. Punuin mo ng mga magandang bagay ang ating isip ayon sa kalooban ng Diyos, sapagkat iyan ang tamang pagpiprepare para sa ating isip, sapagkat iniintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. In the book of 1 Peter chapter 1 verse 13a, ano po ang sabi? Kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan. We need to prepare our minds before the return of our Lord Jesus Christ. Hindi po pwedeng pagbabalik ng Panginoon sa natin ipiprepare. Dapat bago bumalik ang Panginoon, nakahanda na yung isip natin. At yan po yung sinasabi ko po sa inyo kanina pa. Huwag nating hahayaan ang isip natin ang kumukontrol ay ang kadiliman, ang kapangyarihan ng kaaway. Kundi hayaan natin ang kumontrol at pumuspo sa ating isip ay ang kapangyarihan ng Panginoon. Alam niyo po ba yung isip na ito? Sabi po na aklat ng Santiago, kapag nagpapabago-bago yan, wala pong tatanggapin yan na mabuti, gantimpala sa Panginoon. Ngayon, ang iniisip mo para sa Lord, tapos bukas hindi na para sa Lord, tapos sa makalawa para na naman kay Lord, sa makatlo para na naman sa iyong sarili, pabago-bago. Ano po ang sabi ng aklat ng Santiago? Chapter 1 verse 7 to 8, sabi ng Diyos, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Ang gusto ng Panginoon, consistent ang isip natin. Mula ngayon hanggang sa kanyang muling pagbabalik, dapat ang laging laman ng isip natin ang sumunod ng tapat sa ating Panginoon. Hindi dapat mababago yun. Marami po kasing Kristiyano, mainit ngayon, naglalagablab ngayon, pero next year, nanlalamig na, parang nakaprosen. Ayaw ng Lord yun. Kaya nga sabi ng Lord, kung mainit ka, dapat mainit ka. Kung malamig ka, dapat malamig ka na lang. Pero kung maligamgam ka, isusuka kita. Ayaw ng Lord yung mainit, malamig, malamig, mainit, mainit, malamig. Ayaw ng Lord yun. Dapat consistent, dapat tayo naglalagablab. Dapat laging laman ng isip natin ang kalooban ng Panginoon. Kasi sabi nga niya, wala tayong tatanggaping anuman. Sino po mga kapatid ang gustong tumanggap ng rumaragasang biyaya, pabor, pagpapala sa Panginoon? Lahat tayo, di ba? Kung gusto ninyong maranasan ang tinatawag na rumaragasang pabor, highly favor, pagpapala, galaw ng Diyos, ang gusto ng Panginoon, consistent ang isip natin lagi nakatuon sa mga bagay na makapagpapasaya sa ating Panginoon Diyos. Hindi na babago. Hindi yung oo ngayon, bukas hindi na. Dapat consistent. Kasi ang Panginoon ay hindi nagbibiro. Ang Panginoon ay hindi nakikipaglaro sa atin. Ang Panginoon ay seryoso sa bawat isa sa atin. Kaya nga yung kanyang kaisa-isang anak, bugtong na anak, pinakamamahal na anak,
Hindi siya nagdalawang isip na hinayaan niyang mamatay sa isang kamatayang walang katulad, walang kapare, sapagkat iyon ay ginawa niya dahil mahal niya tayo. Tiniis niya yung dapat niyang tiisin, sapagkat ikaw at ako ay mahal na mahal niya. Gusto niyang bigyan ng pagkakataon na tayo makapiling, manampalataya lang tayo at sumunod sa kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, paano natin bibiruin ang Panginoon na ngayon ang isip natin puro pagsunod sa Diyos, tapos sa isang buwan, sa isang taon, parang yung isip natin wala na. Hindi po ganun ang Panginoon. Kung ano po ang ginawa ng Panginoon sa atin, dapat ganun din po ang gawin natin sa harapan ng Diyos. Yung maging laman ng ating isip ay pawang kalooban niya day after day. Ano po ang mas dapat nating isipin bilang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon? Colossus chapter 3 verse 2. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Kailangan nating maghanap buhay. Kailangan nating mag-aral. Kailangan nating gawin ang mga bagay na dapat nating gawin sa ibabaw ng lupa. Hindi po yan pinipigil ng Panginoon. Pero ang sinasabi ng Lord sa kanyang salita in the book of Colossians chapter 3 verse 2, maging priority natin lagi, consistent, na dapat ang maging first priority natin na laging isinisiksik at ginagawa natin mula sa ating isip ay yung mga bagay na panlangit, hindi yung mga bagay na panlupa. Ang tao, lagi ang gusto kasiyahan. Tingnan niyo po ang tao. Kapag in-announce mo, tayo ay mayroong excursion sa isang buwan. Libre pagkain, libre sasakyan. Kahit 3 araw po yun. Nakaprepare po yun. Tama. Pag ang alis po ay alas 10 ng gabi, alas 6 pa lang po ng gabi, nakaprepare na yun. Bakit po? Panlupa kasi. Pero tingnan niyo po, ang tao po paniyaya mo sa Dawn Watch, madaling araw na pananalangin. Meron tayong Dawn Watch bukas, meron tayong prayer meeting bukas, meron tayong Bible study. Alam niyo po, parang walang narinig. Bakit? Kasi yung mga bagay na panlangit. Tama? Pero sabi ng Panginoon, ang isaisip ninyo ay mga bagay na panlangit, hindi puro panlupa lamang. Ano po yung mga bagay na panlangit? Ito po yung ating pinuntahan ngayon. Sapagkat sa langit po, mga kapatid, wala tayong ibang gagawin din kundi sambahin, parangalan, awitan, papurihan ang Diyos na buhay na nandun sa kanyang trono. Kapatid, titiyain ko po sa inyo sa langit, wala pong tong-it doon. Wala pong bingguhan doon. Walang inuman doon. Walang sabungan doon. At lalo't higit walang tsismisan doon. Sa langit po, pag nandun na tayo, pag binasa nyo ang Bible, araw-gabi nating pararangalan, sasambahin, papupurihan ang Diyos sa langit. Kaya yung ginagawa po natin na ito, every Sunday, training ground po ito. Yung tayo po'y umaawit, itinataas natin yung ating mga kamay. Kulang pa nga po yan eh. Sa langit po, luluhod tayo, yung mukha mo, isasayad mo doon sa sahig, sa kumikinang na ginto. Magpapatirapa po tayo sa langit bilang pagbibigay ng taus-pusong paggalang sa Diyos. Eh nakalulungkot po, maraming mananampalataya, itataas lang po ang kamay, ayaw itaas, nangangawit. Nakalulungkot po dito po sa lupa. Every Sunday lang po ang ating training para sumamba na sama-sama at 2 oras lang, wala tayong panahon. Paano po tayong masasabik na mapasama sa pagbabalik ng Panginoon
pagtitiyain ko po sa inyo, yung mararanasan po natin na kagalakan, kasiyahan, kapayapaan sa kalangitan ay hindi mo kayang i-explain sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang mararanasan natin. Timo dito pa lang sa lupa, pag tayo'y sumasamba, nararamdaman natin yung divine presence ng Lord, naluluha tayo, naiiyak tayo, parang may nahuhugot na mga kabigatan, nagkakaroon tayo ng kapanatagan, kapayapaan, nagkakaroon tayo ng pag-asa. Dito pa lang sa lupa, kapag nadama na natin yung divine presence ng Diyos, may kakaiba na nangyayari sa buhay natin. Ay how much more doon sa langit na personal na nating kasama ng harapan ng Diyos na siya ay pinararangalan. Grabe po ang glory na mararanasan natin sa langit. Kaya worth it na lagi natin siyang pararangalan, sasambahin doon sa langit. Kaya mga kapatid, yung isip natin ito, punuin natin ang mga kaisipan na panlangit. Hindi mga bagay na panlupa lang ang laging laman ng ating isip. Kapag ang isip natin ay puspos sa mga bagay na panlangit, wow, sasabihin mo sarili mo, Lord, bumalik ka na ngayon. Nasasabik na akong bumalik ka sapagkat handang-handa na ako sapagkat ikaw lagi ang laman ng aking isip, umaga, tanghali, gabi, madaling araw, laging ikaw ang laman ng aking isip. Kaya mga kapatid, I challenge you, simulan po natin patuloy na ihanda ang ating isip. Puspusin natin ang mga kaisipang panlangit. Puspusin natin ang mga kaisipan ng mga bagay na makapagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Second point, be prepared to testify. Maging handa para tayo'y magpatotoo, mag-testify sa kabutihan ng Panginoon, sa kapangyarihan ng Diyos na ginawa niya sa ating mga buhay. Lagi po natin talagang ihayag, ikuwento, ibahagi kahit kanino na parang minsan para na tayo pong pinagtatawanan, pero ang mahalaga, lagi tayong handa at sabik at uhaw, on fire, na ikinukwento, isinishare kung gaano kabuti ang Panginoon na naranasan natin sa ating mga buhay. Ano po ang sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 15? Idambana ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. No, sabi lagi dapat tayong handa na magpaliwanag. Lagi tayo dapat handa na mag-testify, magpatotoo sa sino mang mga tao sa paligid natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Huwag nating hahayaan na kapag meron tayong kausap, hindi natin matatapos ang pag-uusap patungkol sa kabutihan ng ating Panginoon. Huwag po natin sanayin ang ating mga sarili na kapag tayo po'y may kausap o kausap natin mga kapatiran, ang lagi po natin pinag-uusapan ay buhay ng iba. Pero nawawala po tayo sa tunay pong dapat natin pag-usapan, kundi ang dapat pag-usapan kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay natin. Ito dapat yung ma-highlight. Ito dapat po yung laging lumalabas sa bibig natin. Na dapat ang Panginoon, ang lagi natin talagang bukang bibig kung gaano siya kabuti sa ating mga buhay. Pero kasi po ang nangyayari po kasi nahihiya tayo. Nahihiya tayong pagtawanan, nahihiya po tayong maputya, nahihiya po tayong mahusgahan kapag tayo pinagbanggit na sa mga topic, sa mga kwentuhan patungkol sa kabutihan ng ating Panginoon. Nahihiya tayo sapagkat hindi po yun ang hindi po yun ang trending. Nakikisaw-saw po tayo sa mga trending sa mundo. Kaya ayaw po nating i-share ang dapat nating i-share na tayo po'y maging mag-testify sa kabutihan ng Panginoon. Pero yun po ang tamang pag-prepare bago bumalik ang Panginoon. Dapat madatnan tayo ng Panginoon
na saan man tayong lugar, saan man tayong dako, dapat ang bukang bibig natin ay walang iba kundi ang kabutihan ng ating Panginoon na ibinabahagi natin, isinishare natin sa napakaraming tao sa ating kapanahunan. Ano po ang sabi ng Panginoon? Sa aklat po ng 2 Timothy chapter 1 verse 8, ikahihiya niya tayo kapag ikinahihiya natin siya. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatuo tungkol sa Panginoon. Yan po ang sabi po ni Pablo kay Timoteo, sapagkat kapag tayo po ikinahiya natin ang ating Panginoon, ikahihiya din tayo ng ating Panginoon sa harapan ng kanyang Ama sa langit. Sa aklat po ng Matthew chapter 10 verse 32 to 33, ano po sabi ng Lord? Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Kaya ang gusto talaga ng Panginoon bago siya bumalik, huwag natin isang ikahihiya. Ang gusto talaga ng Panginoon, siya ating kilanlin, ipagmalaki, ipagmapuri, ikwento, ishare, ibahagi na hindi tayo natatakot, hindi tayo nahihiya kahit kanino pa man. Na si Jesus Christ ay anak ng Diyos na isinugo ng Ama na namatay sa krus at muling nabuhay, na ang sino mang sasampalataya sa Kanya mananalig, tatalikod sa kasalanan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan gaya ng ating naranasan. Huwag po nating ikahihiya na i-share po yan, ibahagi po yan, sapagkat ang sabi ng Panginoon, ang sino mang kumilala sa Kanya sa harap ng mga tao ay Kanyang kikilanlin. Ang sino mang magmakahiya sa Kanya sa harap ng mga tao ay Kanyang ikahihiya rin sa harap ng Kanyang Ama na nasa langit. Kaya mga kapatid, ito yung dapat nating i-prepare. Panahon na mga kapatid, lakasan na po natin ang ating loob. Lagi po natin ihanda ang ating mga sarili, always to testify, always to share the goodness and kindness of our Lord. Huwag tayong matatakot, huwag tayong mahihiya, sapagkat ito ang gustong balikan ng Panginoon, na sa Kanyang pagbabalik maratnan tayo. Nandun ka sa isang kanto, nandun ka sa isang bahay, nandun ka sa isang lugar. Ikaw ang nakabangka na ikinukwento mo ang kabutihan ng Panginoon, na kahit pinagtatawanan ka, kahit kinukutya ka, hinahayaan mo lang sila, hindi ka nakikipag-away, pagkus buong kapakumbabaan na ibinabahagi mo ang mabuting balita patungkol sa pagmamahal, pag-ibig, pagpapatawad ng ating Panginoon. Kapag naratnan tayo ng Panginoon na ganyan, na hindi nagsasawa, na ginagamit natin yung buhay natin na para ma-spread ang Kanyang gospel, ginagamit natin ang ating buhay para patuloy na mag-akay ng mga tao, para ilapit sa Kanya, para makapakinig ng mabuting balita, inaakay mo sila, ginagamit mo yung buhay mo. Iyan ang gustong-gusto ng Panginoon na makita sa Kanyang pagbabalik. Titiay ko sa iyo kapatid, kapag nakita ng Panginoon ang ating isip na puspos na mga bagay ayon sa Kanyang nais, kapag nakita ng Panginoon lagi tayong nag-aapoy, naglalagablab, at talagang ibinabahagi, ikinukwento, ginagamit natin ang lahat ng access sa ating buhay, even ang social media, even ang ating buhay, lahat ng meron tayo ginagamit natin para akayin, para hilahin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kamag-anak, kaibigan, para sila ay mailapit sa Panginoon. Hindi ka natatakot, ginagamit mo ang buhay mo to testify, para mapakinggan nila at maunawaan nila ang kalooban at kabutihan ng Panginoon. Iyan ang gustong-gusto ng Panginoon na Kanyang babalikan. Ang nakalulungkot sa biglang pagbabalik ng Panginoon, tayo po ang punot dulo ng kaguluhan sa isang lugar, sa isang komunidad, sa isang pamilya.
Hindi po tayo nagiging buhay na pautoo. Yung pong pinakamalungkot na sitwasyon na tayo mabalikan na hindi pala tayo nagiging pautoo, kundi tayo ay nagiging sanhi ng kaguluhan sa isang komunidad. Kaya mga kapatid, panahon na para patuloy na ihanda natin ang ating mga sarili. Always to testify the goodness and greatness of our Lord in our life. Panahon na mga kapatid, huwag po tayong mahihiya. Lakasan natin ang ating loob sapagkat kasama natin ang Panginoon. And then third point, be ready to watch. Dapat lagi po tayong handa na magbantay. Yung mga kapatid, kapag hindi po natin nabantayan yung ating sarili, sa lahat ng patibong at amba, pakana, plano ng kaaway, isang araw, baka po tayo ay madali ng kaaway. Kaya, dapat lagi tayong handa na binabantayan yung isip, yung puso, yung buhay natin, at bawat senaryo sa paligid natin. Dapat lagi tayo nakabantay. Kasi pag hindi tayo magbabantay, baka tayo masingitan ng kaaway. Kasi po, sabi po ng 1 Peter chapter 5 verse 8, inahalin tulad ng Diyos si Satanas sa isang umaatungal na leon. Ano po ang sabi? Basahin natin. Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Kaya kapag tayo po ay masyadong kampante, ano po sabi po ng salita ng Diyos? Nandyan lang po sa paligid. Umaali-aligid lang po siya. Hindi nakikita, pero makapangyarihan ang kanyang espiritu. Ang galing niyang maglagay sa isip natin. Ang galing niyang bumulong. Ang galing niyang maglagay ng mga negatibong damdamin. Ganun siya kahusay. Lalapain kanya. Gugutayin kanya. Kayang-kaya kanyang durugin. Kapag hindi mo nararamdaman ang galaw ng dyablo sa buhay mo, sa buhay ko. Kayang-kaya kanyang wasakit. Kayang-kaya kanyang gutay-gutayin. Kayang-kaya kanyang lurayin. Sapagkat inahalin tulad niya siya sa isang leong gutom na gutom, umaatungal at naghahanap lagi ng lalapain. Alam mo ba kapatid, yung katabi mo na yan, po pwedeng gamitin niya ng dyablo sa buhay mo. Kapag hindi mo alam bantayan ang galaw ng kaaway. Po pwedeng painitin ang ulo mo ng katabi mo. Totoo yung kapatid. Isang araw maghuhuramentado ka, magwawala ka dahil sa katabi mo. Pero hindi mo alam, ginagamit lang pala ni Satanas. Inuudyokan lang pala ni Satanas yung katabi mo para lapain ka. Eh ikaw, wala kang alam, nagpadala ka. O pag nagwala ka, nasaktan mo, napatay ka, ano huntungan mo? Kundi kulungan, sementeryo. Dahil sabi po ng 1 Peter 5:8, humanda kayo, magbantay kayo, sapagkat ang kaaway ninyo na dyablo ay parang leong umaatungal, naghahanap ng masisila, naghahanap ng lalapain. Hindi po si Satanas ang lalapa sa iyo. Napakatuso ni Satanas.
minsan yung kapamilya mo, minsan yung kaibigan mo, minsan yung pastor mo, minsan yung katabi mo, gagamitin yan, gagatungan yan, uudyukan yan ni Satanas. Ikaw naman, hindi ka nagbabantay, magwawala ka. Yan tanong, kapag ba ikay inabutan ni Lord na nagwawala, kukunin ka ba niya? Sagot, sabihin sa ni Lord, sige, tapusin mo na yung pagwawala mo. Maiwan ka na muna. Kaya mga kapatid, dapat handa tayo. Kapag nararamdaman mo na parang hindi nagiging maganda timpla ng damdamin mo, dahil sa isang senaryo, sa isang pangyayari, sa isang pagkakataon, o higit sa isang tao o mahal natin sa buhay, kalmahin mo lang sarili mo. Kalmahin mo na lang. At higit sa lahat, humingi ka ng maraming pasensya, maraming pangunawa mula sa Panginoon, dulot ng banal na Espiritu. Lord, give me more patience. Lord, give me more understanding. Naiinis na ako sa taong ito, pero Lord, tulungan mo ako. Sahip na mainis ako, Lord, tulungan mo ako na mapakain ko pa, mapamerienda ko pa yung taong ito. Ganun po mga kapatid. Kapag nagawa natin yon, naihahanda natin ang ating sarili. Nababantayan natin ang ating sarili. At hindi nagtatagumpay ang kaaway sa ating buhay. Kaya pagbabalik ng Panginoon, sasabihin ng Lord, mabuti at magaling na aking lingkod, na aking anak. Mahusay. Napagtagumpayan mo ang gawa ng dyablo. Nababantayan mo ang puso mo. Nababantayan mo ang isip mo. Nababantayan mo ang damdamin mo. Ang galing. Meron ka ng self-control. Meron ka ng pangunawa. Meron ka ng pagmamahal. Ngayon, karapat-dapat ka na pumasok sa aking kaharian. Amen? Kasi wala pong karapatang pumasok sa langit ang mga taong wala pa pong self-control. Sapagkat ang self-control ay isang bunga ng banal na Espiritu. 9 fruits of the Holy Spirit. Ang self-control ay isa pong bunga ng banal na Espiritu. Papansinin niyo po, ang pag-ibig, nasa huli po yung self-control. Una at huli. Bakit? Kasi yun po ang mahalaga, yung dalawa na yon. Hindi mo kayang magmahal kapag wala pa tayong self-control. Hindi mo kayang umunawa kapag wala ka pang pagpipigil sa sarili. Kaya iyan ang ayaw na magkaroon tayo ng bunga sa ating sarili, yung pagpipigil sa sarili. Kapag ikaw ay meron ng pagpipigil sa sarili, kapatid, napakapalad mo. Bakit? Kasi dyan na papunta na ikaw ay magiging maunawain na. Ikaw ay matututunang magmahal ng malalim kasi natututunan mo na ang matinding laban na magpigil sa sarili. Kasi pag wala pang self-control ang isang tao, hindi mo mababantayan ang damdamin mo, hindi mo mababantayan ang isip mo, hindi mo mababantayan ang sarili mo kasi lagi kang mahuhulog sa kumunoy ng kasalanan. At yon ang gustong-gusto ng kaaway, na ikaw ay ibuyo, ihulog sa kumunoy ng kasalanan. Kasi po, alam niyo po ba yung tendency po ng kumunoy? Sa kumunoy, habang gumagalaw ang tao, lalong lumulubog. Kaya po napakahalaga nung pagbabantay sa ating mga sarili. At para mabantayan po natin ang ating mga sarili, we need to have self-control. Kasi hindi mo gagawin ang isang kasalanan na naiisip mo, nararamdaman mong gawin kapag meron kang self-control. Hindi mo magagawang magwala, magalit kapag meron kang spirit of self-control. Hindi mo magagawa
ang isang bagay na pagsisisihan mo bandang huli kapag meron ka ng self-control. Listen carefully, my beloved brothers and sisters. Yan po ang pakasanayin po natin sa ngayon. Nung araw po, yan po ang kahinaan ko. Ang dali ko pong mainis, ang dali ko pong magalit. Dahil sa stress, pressure sa negosyo. Yan po kahinaan ko. Ang tagal na panahon ko po na nilabanan po yan. Dali ko pong magalit. Dali ko pong mainis. Dali ko pong makapagbitaw ng mga pangit na salita. Pero sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Alam ko hindi ka lugod-lugod sa iyo to. Mananampalatayaan ako. Kristiyano na ako. Pero bakit ko pa nagagawa ito? Alam niyo po, dahil nakita ng Lord yung willingness ko, yung desire ko. Salamat. Dumating po sa mga panahon na parang minsan dinuduro-duro na ako, ipinapahiya ako, sinira ako, winasak ang pagkatao ko. Alam niyo po, nakuha kong unawain yung mga tao. Nakuha kong patawarin yung mga tao. Ngayon po may mga pagkakataong inis na inis ako. Pero nakukuha ko pong magpigil. Hindi na lang magsalita at humingi ng tulong sa Diyos. Kaya po napakahalaga yung pagpipigil sa sarili. Kasi pag hindi po natin napigil ang ating sarili, kumabuse tayo, pagsisisihan natin sa bandang huli, bakit natin nagawa yun. Amen? Kaya kailangan natin bantayan mga kapatid. Bantayan natin lagi yung ating damdamin, yung ating isip, yung ating dila. Alam niyo po ba yung dilang ito na napakaliit na parte ng ating katawan? Sabi nga ng Bible, maliit na parte ng ating katawan pero kaya itong lumikha ng apoy. Nagdadalhin tayo sa impyerno. Marami nagpatayan, marami nakamatay, marami nasirang buhay dahil lang po sa dila. Na hindi po nakontrol, nagsalita ng pangit, yung pagsalitaan, nagalit, nag-away, nagbarilan, nagsaksakan, lumala po yung komosyon. Dahil lang po sa dila natin na ito na napakaliit na parte ng ating katawan pero hindi natin mabantayan. Hello? I hope meron tayong natutunan mga kapatid sapagkat ito po ang paghahanda bago bumalik ang Panginoon. Kapag nababantayan na po natin yung ating dila, yung ating isip, yung ating damdamin, yung ating sarili, nakukontrol po natin ang ating sarili, kapatid, congratulations. Candidate ka sa pagbabalik ng ating Panginoon. But I sad to say, kung ikaw ay hindi mo pa kontrol ang isip mo, hindi mo pa nababantay ng damdamin mo, ang dila mo, ang mga nagagawa mo, ay sad to say kapatid, sa biglang pagbabalik ng Panginoon, maiiwan tayo. Dahil hindi natin nabantayan ang ating mga sarili. Matthew 24 verse 44, kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. We need to prepare always, sapagkat ang Panginoon darating sa panahon na hindi natin inaasahan. 3 points pa lang po yan, ikakat ko na. Hanggang 7 points yan. Itutuloy ko po next week. Huwag kayong mawawala, mag-anyaya pa kayo, sapagkat ang mensaheng ito ay napakaganda to prepare sa pagbabalik ng ating Panginoon. 3 puntos pa lang po yung ating pinag-aralan. Ako'y naniniwala, napakalaki po ang ating natutunan. Amen?